Pinapakilala ko po ngayon ng ating guest speaker. Siya po ang Spiritual Director of the Oblates of St. Joseph, House of the Junior Professed, sa Buho, Amadeo, Cavite. Palakpakan po natin si Reverend Father Rodrigo C. Pecto Jr. OSJ. Bago ko po pasimulan itong maikling panayam at pagninilay sa ating pagdiriwang, ika-4 na pong pagdiriwang ng ating parokya, ay nais ko pong anyayahan ang lahat na magsitayo para po sa ating panalangin. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagkatawang tao ang salita at nanahang kasama natin. Namasdan namin ang kaniyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na anak ng Ama. Ang salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan. Si Juan ang nagpatotoo patungkol sa kanya. Siya ay sumisigaw at nagsabi, siya ang aking sinasabi na ang paparitong kasunod ko ay mas higit sa akin, sapagkat siya ay una sa akin. Mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat ng abot-abot na biyaya. Ito ay sapagkat ang kautusan ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises. Ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos, ang bugtong na anak na sa piling ng Ama ang naghayag sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ama naming mapagmahal, papuri sa iyong ngalang puspos ng biyaya at pagpapala. Nagkatawang tao ka sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa sinapupunan ng mahal na Birhen, ang ina ng laging saklolo. Kami ay nagpapasalamat sa araw na ito na tinipon mo kami bilang isang simbahan na sa loob ng 40 taon ay iyong ginabayan at binasbasan. Abot-abot na biyaya ang ipinagkaloob mo sa amin upang patuloy na magbuklod bilang isang sambayanang nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Patuloy mo pong gabayan ang lahat ng mga pari, mga madre, mga relihiyoso, relihiyosa, lalo tigit ang mga parokyanong naririto na patuloy na magkaisa bilang isang simbahan at komunidad at maging instrumento sa pagpapahayag ng iyong kabutihan at pagmamahal sa aming lahat. Nawa ang iyong ina, ang ina ng laging saklolo, ang aming ina ng laging saklolo, ay palagi naming maging gabay at tagapanalangin kasama ni San Jose at ni San Jose Marelo upang patuloy kaming magsumikap, magpakabuti, magpakabanal at maging kabahagi ng isyong maipahayag sa lahat ang paghahari ng Diyos. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sanguna, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Muli, isang mabiyayang araw sa inyong lahat. Ay parang gutom pa. Uli, isang mabiyayang araw po sa inyong lahat. Ganyan. Ay, parang Father, kulang at ang gardenia. Pinakain. Alam niyo mga minamahal ko mga kapatid, ako'y pangiti-ngiti lang sa inyong harapan, pero sa katunayan, ako'y kinakabahan. Tanong ninyo, Father, bakit po kayo kinakabahan? Sige. Alam niyo ba, nung ako'y in-invite ni Father Nelson na magbigay ng recollection sa inyo, ako po'y naghahanda ng aking conferences para sa retreat ng mga incoming novices. Biglang tumawag si Father Nelson via messenger. Kaya, Father Diggs, pwede ka bang magbigay ng maikling recollection para sa 40th celebration, 40th year ng parokya? Sabi ko, opo Father, walang problema. Walang problema. Pero nung sinugundahan ni Father, na sinabi niya na, kasi Father, yung in-invite namin na pari ay namatay. Sabi ko,
parang nagbago ang isip ko. Sabi ko, Father, pwede kang maghanap na lang kayo ng ibang pari. Alam niyo, Father, ay iisang taon pa lang aking kidney, ay baka masundan ka agad. Sabi, wag naman sana. Anyway, sabi ko, ay maya-maya habang nag-uusap kami ni Father, ay nagpakita si Father Julius, doon po sa likod ni Father Delson, sa Messenger. Ang tingin ni Father Julius parang sakit, parang sinasabi niya, kapag hindi mo tinanggap to, ay hindi ka na makakaapak sa La Anunciata. Ay walang magawa. Sabi ko, sige po Father. At sinabi naman ni Father Nelson, hindi ka magsisisi. Parang hindi nga. Kasi talaga ako'y natutuwa and I'm very much, privileged na maging kabahagi ng pagdiriwang na ito 40 taong mabiyaya bilang pagkakakonsagra at pagkakatatag ng inyong simbahan. Ako po hindi nahihiya sa inyo. Bakit? Sapagkat ako po nanggaling na dito. 2009, ako po naging isang novisyado sa lugar na ito. And I still remember, nung nagdiwang ang parokyang ito ng kanyang silver anniversary, 25th year, kami po ang mga nobisyado noon. Kung tanda pa ninyo, sa mga nakakatanda pa, kami po yung sumayaw doon sa baba ng Firefly. Suot-suot pa namin yung may mga puti-puti sa kamay. Ano ba yon? Sabi ko, mga pailaw-ilaw. Pagkatapos noon, ay sinabi ko sa sarili ko, hindi na ako lalabas at nakakahiya. Sapagkat during that time, sabi ko naman, nung kami sumasayaw, palakpakan ang tao. Dahil sabay-sabay kami. Sabay-sabay ang mali ng sayaw. Sabi ko, hiyang-hiya ako during that time. Sabi ko, hindi na mauulit pa kailanman ang sayaw na ito. Ay salamat sa Diyos. Naging pari at hindi naulit na. During that time, our parish priest was Father Philip Gagatiga, right? And our novice master was Father Winston Carrera. Father Winston, kung kayo po ay nanonood, sa recollection na ito, ipagdasal nyo na walang may mangyari sa akin. Matapos kong recollection na ito ng mapayapa. Anyways, sabi ko nga, hindi ako nahihiya sa iyo sapagkat marami sa inyong mga mukha, pamilyar pa po sa akin. Kaya ako'y masaya na nakabalik dito. At salamat kay Father Nelson na sa invitasyon na maging kabahagi at magbahagi sa itong ika-40 taon na mabiyayang paglalakbay ninyo bilang isang simbahan. Isang malakas mo ng palakpakan sa ating Panginoon. Paano ko ba kayo babatiin? Happy 40th anniversary? Happy Ruby Jubilee sa inyong lahat? Paano ba? Happy 4 decades? Happy quadrennial? Bahala na, basta happy anniversary. 40 taon. Pag-alaala at pagdiriwang sa 40 taong pagkonsagra, pagkakatatag at pagpapatibay ng inyong pananampalataya at ng simbahan ng La Anunciata Parish. Today we remember when the church was consecrated 40 years ago, June 27, 1984, until right now, June 27, 2024. After the church and the altar was consecrated, I believe 1,000 masses had been offered already here. Hindi ba? Sunday masses, daily masses, weddings, funerals, anniversaries, etc. This place has become a meeting point, sabi nga, of heaven and earth every time you celebrate the sacred Mass, the Eucharist. This is the meeting God, this is the meeting place, meeting point with God and His people called to salvation. And very timely, we are celebrating today the feast of Our Lady of our Mother of Perpetual Help. Ina ng laging saklolo na napakaganda. Ang ating simbahan ay ipinangalan sa karangalan ng mahal na Birhen. Tunay, na sa paglago ng ating pananampalataya, alam natin na naririyan ang biyaya ng Diyos, naririyan ang grasya ng Diyos, at alam din natin na naririyan si Maria, ating patuloy na gabay at tagapanalangin, katulad ng kanyang paggabay
sa kanyang anak na lumaking kalugod-lugod sa mata ng tao at ng Diyos. Celebrating 40 years of existence marks a great impact on the spiritual growth of a community. Ito, ang pagkakataong ito, ang oras na ito, it's a time for us to reflect. A time for us to be thankful. A time for us to celebrate for the faithfulness of God and for your faith. Sabi nga, malayo na, pero malayo pa. Diba? Malayo ng inyong narating bilang simbahan, pero sana malayo pang inyong aabutin. Sana umabot kayo, buhay pa kayo 200 years old. Pakita niyan kung paano hindi lang itong simbahang konkretong ito ang lumago, kundi ang pananampalataya ng bawat tao. 40 years is a very long years. But still counting. Napakahaba na po ang 40 taon. Marami na pong dumaang pari dito, from Father Paul, di ba? Sino ang kaunang parish priest? Father Paul, no? Father Paul, And until right now, Father Nelson, our celebrity priest, hindi ba? Kilalang kilala, 40 years ay hindi po biro bilang isang simbahan, pero salamat. Salamat sa lahat ng mga paring dumaan dito. Salamat sa naging daan upang maitayo, maitatag, at lalong maging matibay ang simbahang ito. 40 years, napakarami na pong nangyari noon. Going back in the history of this church, diba? Sinabi kanina ni Father Jason sa kanyang misa, napakadaming tinambak na dito, isang burol, isang talahiban, hindi mo alam na isang araw meron palang isang magandang simbahang itatayo dito. Diba? Hindi mo alam na isang araw, itong mga mababait na parokyano ay magtitipon pala sa lugar na ito, sa simpleng burol na ito. Diba? 40 years ago, dati iilan pa lang ang maninimba, ngayon ay napakadami nyo na. Diba? At sana, marami pa kayong mahikayat sa pagdaan ng panahon sa ating buhay pananampalataya. 40 years, bilang nagkakaisang simbahan, dumaan na tayo sa napakaraming pagsubok, dumaan na kayo sa napakaraming problema, dumaan na kayo sa napakaraming bagyo, unos, alon, sumalpok sa inyong pananampalataya, sa inyong pagsunod kay Kristo. Pero ito, patuloy pa rin kayong naging matibay sapagkat alam natin na palaging mayroong grasya at mayroong Diyos na umaagapay, tumutulong sa atin araw-araw. At tunay, ang 40 taong ito ng pagdiriwang ay napakalaking biyaya mula sa Diyos. This is indeed a grace upon grace. Hindi ba? Kaya yun yung sinabi ko kanina sa mabuting balita. Mula sa kanyang kapuspusan, tumanggap tayo ng abot-abot na biyaya. Out of His fullness, we have received grace in place of grace already given. Ang 40 taong pagdiriwang ay isang napakalaking biyaya mula sa Diyos. Abot-abot na biyaya. Grace upon grace. 40 years of gratitude. Walang katapusang biyaya mula sa Diyos. This is a celebration of faith. This is a celebration of gratitude. Abot-abot na biyaya na pinagkaloob sa atin ng Diyos sa simbahang kanyang itinayo sa lugar na ito. I remember the simple yet profound expression of Saint Therese of the Child Jesus. Sabi niya? Everything is a grace. Di ba? Lahat ay biyaya. At isa kayo sa bunga ng biyayang ito. Di ba? Isa kayo sa bunga ng napakaraming biyayang ipinagkaloob ng Diyos. Tunay po, lahat sa atin ay biyaya. Everything is a grace. Though sometimes we do not deserve that grace, na hindi tayo karapat-dapat sa biyayang ito, pero tingnan po ninyo, patuloy pa din ang pag-apaw, ang pagdaloy ng biyaya sa atin. Hindi man tayo karapat-dapat, pero apaw-apaw ang pagdaloy nito sa ating buhay. We do not deserve this grace, yet it continuously it continuously flows in our life in order for us to participate in the life of God.
from our Lord Jesus Christ, sabi nga, we receive that fullness of grace. Not just grace, but grace upon grace. That fullness of grace indicates our abundance, the abundance of grace. Ano? A well, a river that never runs dry. Jesus came to provide everything, unmerited favor with God. And this is the way the Father, the grace given through the life and death of our Lord Jesus Christ. Ito yung grasyang tinanggap natin. Simulat sa Paul, pinagkaloob sa atin ng buhay at kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Out of His fullness, we have received grace in place of grace already given. Napaka mabiyaya, napakasarap sa pakiramdam na alam mong kahit hindi ka karapat-dapat, sa kabila ng napakaraming pagkukulang, sa kabila ng napakaraming kasalanan ating nagagawa, pero alam mong naririyan pa rin ang grasya at pagpapala ng Diyos. Itong komunidad na ito, sabi nga, this is not a perfect community. Hindi ba? But still, makikita natin sa ating pagsasama-sama, sa ating paglalakbay bilang isang simbahan, though we have a lot of flaws in our life, alam natin na nandito at naririyan ang grasya ng Diyos. Ngayon ang tanong, what should be the best response to all the blessings na ibinibigay sa atin ng Diyos? Ano po ba yung nararapat na tugon na dapat nating ipakita sa abot-abot na biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Ang sagot, on the word grace itself. G-R-A-C-E. Yan po ang sagot, yan po ang tugon natin sa lahat ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Hindi man tayo karapat-dapat. Pero ito yung pagninilayan natin kung ano po yung magiging tugon natin sa napakahaba at napakarami at apaw-apaw na biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Let's start with letter G. And G stands for gratitude. Papasalamat. Hindi ba? Alam nyo, nakakatuwa. Sapagkat alam nyo yung salitang ugat, the root word of gratitude and grace is the same. The root word of the word gratitude came from a Latin word, gratia. Nang ibig sabihin kapag tinranslate po ninyo sa English, grace. Diba? Also in Greek, sa salitang Eucharistia o Eucharistio, iogud means and charis means grace. Diba? Kaya pag sinabi natin grace or gratitude, they have the same root word. Charis or gratia. Diba? Kaya nung binati ng anghel ang ating mahal na Birheng Maria, kekaritomene, puno ng grasya. At sa pagiging punong-puno ng grasya ni Maria, ang kanyang puso ay umawit ng pasasalamat sa kanyang Magnificat. And it's true, hindi ba? According to the scripture, the heart of gratitude is a response to the overwhelming grace of God. Diba? Ang puso ng pasasalamat, yan ay tugon sa umaapaw na biyaya ng Diyos. In other words, if there is no awareness of the grace of God, there is no gratitude. There is no gratitude without an awareness of the grace of God. Diba? Kaya tingnan po ninyo, hindi ako nakakita ng isang taong marunong magpasalamat o nagpapasalamat, pero ang mukha ay hindi ma-drawing. Galit na galit. Maraming dalang inis sa puso. Hindi ba? A person who is grateful is a person who is aware of the grace of God. Kaya nga uulitin ko, wala akong nakikitang isang taong nagpapasalamat ng tunay sa biyaya ng Diyos, but at the same time, punong-puno ng galit,
punong-puno ng paghihiganti, punong-puno ng inis. Hindi ba? Ay hindi yan tunay na pasasalamat. Hindi yan tunay na pagkilala sa grasya ng Diyos. Sapagkat kung tunay mong kinikilala ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay, ay tunay kang magpapasalamat sa Kanya. Gratitude, sabi nga, is the key to unity with other believers. Kung ikay nagpapasalamat, ito yung maglalapit sa iyo sa tao. Ito yung mag-uugnay sa iyo sa bawat isa. Kaya nga ang isang komunidad na marunong magpasalamat ay isang komunidad na punong-puno ng grasya ng Diyos at isang komunidad na nag-uugnay at nagkakaisa. Remember that. Walang isang komunidad na nagpapasalamat pero magkakaaway. Walang isang komunidad na tumitingin sa biyaya ng Diyos pero galit sa isa't isa. Because gratitude is the key to unity with other believers. It is impossible to stay angry or mad at someone while at the same time praying for him and thanking God for him. Hindi ba? Imaginein mo, ipinagdadasal mo yung kapitbahay mong chismosa, pero galit na galit ka naman sa kanya. Hindi mo pa rin siya mapatawad. Hindi ba? Ipinagdadasal mo yung mga taong nakasakit sa iyo, pero galit na galit ka pa rin sa kanya. Hindi mo pa rin matanggal ang galit mo sa kanya. Kaya ito yung patuloy na paalaala sa atin. In the letter of St. Paul to the Colossians, let the peace of Christ reign in your hearts, to which indeed you are called in one body, and be thankful. Kaya ako naniniwala, kayo bilang isang komunidad, bilang isang simbahan, kaya ninyo narating ang 40 taong ito. Sapagkat alam ko, ang bawat isa sa inyo ay may pusong marunong magpasalamat. Amen? Sinong walang pusong marunong magpasalamat dito? Ha? Kaya nyo narating na mapayapa, maayos, mabiyaya, ay malalim na pananampalataya, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay tunay. May isang pusong marunong magpasalamat. Remember this, no gratitude without an awareness of God's grace. Di ba sabi ko nga sa inyo, si Maria, napaawit sa tuwa. Dahil alam nyo, patuloy niyang nakikita ang paggalaw ng grasya ng Diyos sa kanyang buhay. Kekaritomene, she is indeed full of grace. That in her Magnificat, ang puso ko'y nagpupuri, yung nagpapakita ng apaw-apaw na kasiyahan dahil sa biyaya na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Hindi lamang sa kanya, kundi para sa buong sanlibutan. Diba? Uulitin ko uli, there is no gratitude without the awareness of grace. Imaginin po ninyo, you go back in the story of the Gospel of St. Luke, yung 10 kitongin, di ba? Nung pumasok si Jesus sa isang bayan, sinalubong siya ng 10 kitongin. Pinagaling ni Jesus ang 10 kitongin ito. Hindi ba? Ano't sinabi ni Jesus? Pumayo kayo, magpakita kayo sa pari. Pero sa 10 kitongin ito, ilan ang bumalik? Ha? Ay, parang ilan ang bumalik? Isa. Di ba? At anong ginawa ng taong bumalik na ito? Hindi pa siya Hudyo. He completely and spontaneously expressed his gratitude to God. Gusto niyang ibalik sa pamamagitan ng pasasalamat ang lahat ng biyayang kanyang tinanggap. Imagine mo, inalis ng Diyos ang kanyang kadustaan. Inalis ng Diyos ang sakit na nagpapahiwalay sa kanya sa komunidad. It's because of his leprosy. At dahil doon, dahil sa grasya ng Diyos, nakita niya ang paggalaw ng grasya ng Diyos sa kanyang buhay, bumalik siya at nagpasalamat
sa Diyos. Gratitude is a response to our experience of grace. And it is the fundamental value of our Sequela Christi, pagsunod kay Jesus. Hindi ka pwedeng sumunod kay Jesus na hindi ka marunong magpasalamat. Hindi ka pwedeng sumunod sa ating Panginoon na punong-puno pa rin ang galit ang puso mo. Hindi ka pwedeng sumunod kay Jesus hanggat hindi mo nakikita na ang buhay mo pala ay isang grasya mula sa Diyos. Everything in our life is a grace. And it is important to have a grateful heart despite of everything. Kaya ito yung unang ipagpapanalangin natin. 4 na taon na ang ating nilakbay. And still counting. Di po ba? Next year, 41. Another year, 42. Sana'y makaabot pa kayo sa inyong golden anniversary na malakas pa. Sister ha, kailangan kumain ka ng malakas para makaabot tayo sa golden anniversary at mag-share uli kayo. Ano? Kayo naman ang magbigay ng recollection sa golden anniversary ng simbahan. At alam nyo, ano? Yan yung dala ng biyaya sa ating buhay. Having that grateful heart, ano? Having that heart full of gratitude, ay yun yung patuloy na iigting, mag-iisa sa atin upang ang ating patuloy na paglalakbay bilang isang simbahan ay maging mabunga. Gratefulness for God's blessing and graces upon graces makes us the experience of Christ's love. And His love is light that will shatter everything, even the darkness of evil. His light will give us hope, will give us joy, will give us peace, and will give us love. Tatandaan po ninyo ito. Kapag kayo bilang isang komunidad at bilang isang simbahan, kapag patuloy po kayong nagkaroon ng isang pusong marunong magpasalamat, you will experience an overflowing grace upon grace until you die. Amen? So that's our first response. Ano nga? Anong unang letter? Letter G stands for gratitude. Tatandaan nyo, no? Gratitude is the key to unity with other believers. Ito yung patuloy na magkakaisa sa inyo. Patuloy yung pasalamatan, yung presensya ng bawat isa. Patuloy yung pasalamatan, yung presensya ng inyong mga tagahubog dito. Patuloy yung pasalamatan ang maliliit na mga biyayang natatanggap ninyo sa inyong buhay. Second word, and second letter. So tapos na tayo sa letter G, we go to letter R. And letter R stands for responsibility. Abay, bilang isang simbahan, responsable kayo sa lahat ng nangyayari sa simbahan ninyong ito. Ang simbahang ito ay hindi amin. Kasunod na taon, wala na yan si Father Nelson dito. Ano? Pero, andito pa rin kayo. Hindi ba? Bukas ng umaga, wala na kami dito. Pero kayo mananatili kayong simbahan na may malalim na pananampalataya. And you are responsible for everything here in your church. Responsable kayo sa paglago ng pananampalataya ng bawat isa. Responsable kayo sa lahat ng anumang mangyayari sa loob ng simbahang ito. At alam nyo, binigyan tayo ng grasya ng Diyos. Ano? Para maisabuhay natin ang pagiging isang tunay at tapat na Kristiyano sa simbahang ito. That is why, sabi nga, the grace does not condone sinful living, but rather every day the grace calls us to a newness of life. Ano yung pagpapanibaguhin araw-araw ang ating pananampalataya, ang ating pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ko dati ng aming professor, alam nyo, since you are responsible for everything that is happening inside the church, nawa ipakita nyo kung anong maganda.
ipakita nyo yung the best nyo palagi pagdating sa simbahan. Every time when you serve the church, give your best. Palay mo, huling araw mo na yon. Hindi na masundan. Diba? Give your best. Give the best of your talents, the best of your abilities, kung ano man ang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa'yo. Gamitin mo. Hindi lang sa ikalalago mo, kundi sa ikalalago ng inyong simbahan, ng inyong pananampalataya. Because at the end of the day, you are the church. Hindi ba? Ito, masira man itong simbahang ito, pero hanggat kayo nananatili bilang isang komunidad, responsable sa paglago ng pananampalataya at ang inyong pagsunod sa Diyos, you will remain a church. Tatandaan ninyo, kayo ang simbahan. You are the living church. And here, we are being reminded, since we receive that grace upon grace from God, let everything you do will be a response to what God has already done for you. Kaya nga sinabi ting responsibility, di ba? Your ability to respond, your ability to answer, your ability to do everything. Ayon sa biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. Simple thing, di ba? We are saved, tunay, we are saved by God's grace. Although we do not deserve on our part. But for everything we do, everything we do is a response to what God has done already. Kaya, ito, maikling bagay lang ito, na ipapaliwanag ko sa inyo, na nawa ang biyaya ng Diyos, ang grasya ng Diyos sa atin, ay maging pundasyon natin para sa ating pagsusumikap na gumawa ng mabuti at sa paglago ng ating buhay pananampalataya. Be a responsible Christian, Catholic, and be responsible for each other. Halimbawa, kung alam mo yung kasamahan mo sa komunidad ay nawawala na ng pananampalataya, nanghihina na ang pananampalataya, abay, wag mong pabayaan. Tawagin mo. Kulbitin mo. Magsimba tayo. Diba? Alam mo nang hindi na nga nagsisimba, nakikita mo nagtutong itsla at nabamadyong diyan, ay hinahayaan mo pa. No. You are responsible for your fellow Christian. Huwag mong sabihin na wala mong pakialam sa kanya. May buhay naman yan at alam niya naman ang ginagawa niya. No. Kaya nga you are a synodal church. You are a unified church. Kaya nga ang inyong paglalakbay ay bilang iisang simbahan. Akayin ninyo, responsable kayo na akayin ang lahat-lahat pabalik sa pananampalataya ng Diyos. Sapagkat tumanggap ka ng biyaya mula sa Diyos. At nawa ito yung maging pundasyon mo para gumawa araw-araw ng kabutihan, lalo tigit sa paggawa ng paglago ng ating pananampalataya. Upang bilang isang simbahan, 40 taon, time will come, mas lalo pa kayong lalago. Sabi ko nga, nung ako'y novice dito, kakaunti pa lang dati ang maninimba. After how many years na ba? Parang 10 o 15 taon, dumami na kayo. At sana isang araw, ang tanging hiling ko, ang tanging panalangin ko, yung ang simbahang ito ay magsiksikan sa dami ng tao. At dahil sa inyo yon, because you became responsible for each other as a church and as a community of believers. Okay? So una, gratitude. Ikalawa, responsibility. At ang pangatlo, G-R-A, pangatlo is accountability. God holds people accountable for their action while being gracious
while being forgiving, and being reconciling. Patuloy tayong tinatawag ng Diyos na maging accountable sa ating mga gawain. At nawa, ito yung kasunod ng pagiging responsible. Kung tayo responsable sa bawat isa, kung tayo'y responsable sa gawain natin dito, at the end of the day, God will account everything. Diba? At kapag tayo'y sa harapan ng Diyos, when we try to account everything that we have done, nawa ang makita ng Diyos ay ang lahat ng kabutihang ginawa mo sa iyong kapwa. That responsibility of being a good Christian to everyone. Being a good, faithful servant to everyone. Simple lang ang hinihingi sa atin ng Diyos. As we are being responsible sa lahat ng kabutihang ating bilang isang Kristiyano, and at the same time, we become accountable to all the good things, to all our actions sa ating ginagawa para sa paglago ng isang komunidad na ito, ng ating simbahan. Kaya nga, ito yung sunod na hamon sa atin, pagtugon sa lahat ng biyaya. Nakatanggap tayo at patuloy tayong tumatanggap ng abot-abot na biyaya sa Diyos para tumulong sa atin, para maging responsabling Katoliko, responsabling Kristiyano, responsabling miyembro ng komunidad at ng simbahan. At nawa, sa lahat, even in our smallest detail of good works, we become accountable to that. Okay? Madali lang. Now, para hindi na tayo masyadong magtagal, we go to the fourth letter. So grace, responsibility, accountability, at ang pang-apat ay compassion. Remember the story of a Samaritan woman. Nung siya'y pumunta sa balon para kumuha ng tubig, and Jesus asked water for her. And she asked, sa kultura ng mga Hudyo, yun ay isa sa mga napakalaking iskandalo na makita mo yung pakipag-usap ang isang guro o ang isang master sa isang babae. But alam nyo, a conversation emerges about that place of worship and water brings eternal life. But Jesus wants to talk about the woman. But alam nyo, nung malaman ni Jesus ang lahat-lahat sa buhay ng babaeng ito, he had his many husbands, at ang sinabi ng babaeng, parang hindi siya karapat-dapat na makipag-usap sa ating Panginoon. Pero alam nyo, sa halip na siya ikondina ng ating Panginoon, anong ipinakita ng Panginoon sa kanya during that time? No condemnation, but compassion. Sa halip na husgahan ni Jesus ang babaeng ito, dahil sa kanyang mga kasalanan, sa kanyang buhay, ang ipinakita ni Jesus is simply kindness and compassion, and at the same time, an overflowing grace. At actually, that's the fourth response we can make on the overflowing grace sa atin ng Panginoon. Na kahit hindi tayo karapat-dapat, napakadami nating pagkukulang at pagkakamali, but still, the grace of God is overflowing in us. At yun yung patuloy na ipinapaalala sa atin kung paano tayo tumanggap ng abot-abot na biyaya, na abot-abot na compassion, habag, awa sa ating Panginoon. Ito rin nawa ang ipakita natin sa bawat isa bilang isang simbahan. Di ba? Kapag sinabi nating compassion, from the Latin word cum at patere, ang ibig sabihin, to suffer with or to die with. Kaya nga, if we receive that compassion from God, that overflowing compassion and grace from God, it is but right na sana tayo bilang mga anak ng Diyos ay patuloy ding magpadama at magpakita ng abot-abot na awa at biyaya sa ibang mga tao. We feel the suffering of other people.
kasama natin sila sa kanilang hindi lang kasiyahan, kundi lalo tigit sa kanilang paghihirap. Compassion will help us understand what is going through sa isang mga tao. At alam nyo, ito yung pinakamahalagang, isang magandang bagay din bilang isang simbahan. Noon na tayo nagkakasama-sama dito, hindi lang sa saya, hindi lang ba para mapalalim ang ating pananampalataya, kundi minsan, subukan nyo din kamustahin ang bawat isa. Tingnan po ninyo kung anong pinagdadaanan ng bawat isa. Pakiramdaman ninyo kung ano ang hirap na pinagdadaanan ng bawat isa. Diba alam nyo, nung dumating ang batch ni na James, ni na Brother James, ni na Brother Nico sa Tagaytay, sila yung last 2 years ago na naging novisyado dito, kilala po ninyo. Naikwento nila sa akin yung buhay ni Tita Jo. Saan ba si Tita Jo? Yan. And during that time, ako'y halos mag-iilang buwan pa lang na kidney transplant. Ikinuwento nga sa akin ni James, sabi niya, Father, alam niyo ba, kilala niyo si Tita Jo nung dati pong andun sa opisina. Sabi ko, kilala ko. Alam niyo, Father, siya'y dinadialysis na rin ngayon. Alam mo, during that time, ako'y talaga'y nalungkot. Why? Because I really feel the pain and yung hirap ng dinadialysis, ng may sakit. Ang hirap. Kaya sabi ko, during that time, ako'y talagang gusto kong umiyak. Sabi ko, ano bang maitutulong natin? Ay, unang-una, wala naman akong pera. At ako'y napakalaki ng gamot. Sabi ko, ano bang maitutulong natin maliban sa dasal? Kaya nga sabi ko, mahirap. Feeling to suffer with, to die with, sa mga people, sa mga tao na may dinadalang problema sa buhay, napakahirap. Diba? But sometimes, your presence means a lot to them. Wala man tayong material na bagay na pwedeng maibigay sa kanila, but your prayers, your presence, means a lot to them. Diba? Yung simpleng halimbawa, tapikin mo yung balikat ng kasamahan mo, na hindi mo naman alam kung anong dinadala sa buhay. That's part of our compassion. Diba? Tanong ko sa inyo, kailan nyo kinamusta yung kapitbahay ninyo? Kailan nyo huling kinamusta yung kasister ninyo sa community? Kailan mo kinamusta yung asawa mo? Kailan mo huling kinamusta yung anak mo? Kayong mga bata, kailan nyo huling kinamusta yung mga magulang ninyo? Kailan nyo huling kinamusta si mami o si daddy? Baka hindi nyo alam, pagod na sila sa trabaho. Kailan nyo huling kinamusta yung mga kaibigan ninyo? Diba? Baka kakamustahin lang natin dahil uutang tayo. Wag naman. Pero as a community, as a church, your compassion means a lot to those people. And that value will bind you as a church. At alam mo, masarap sa pakiramdam bilang isang komunidad at bilang isang simbahan na araw-araw nagkakamustahan kayo. Para malaman ninyo kung anong dinadala at maitutulong ninyo sa ibang mga tao. Yung bagang pagpasok mo pa lang sa loob ng simbahan, kung hindi mo siya mabati ng good morning, batiin mo siya ng kamusta ka. Tapikin mo sa balikat. Halikan mo kung yan close friend mo. It means a lot to us. It means a lot sa mga taong kalakbay natin bilang isang simbahan. And that's a little way of showing our compassion. To be with, to suffer with other people. Diba? At bilang isang simbahan, Christ is calling us to be compassionate to everybody. Just as how God is compassionate to us every day. Dami mo ng pagkakamali, ang dami mo ng kasalanan, pero araw-araw ang kinakamusta ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang grasya. Diba? Buhay ka. May hininga ka. Imagine mo halimbawa, let's take this, sabi nga nila, malikot na kaisipan.
Halimbawa, kung walang grasya at walang awa sa atin ang Diyos na every time na tayo ay nagkakasala at nagkakamali, may natatanggal na bahagi sa ating katawan. O halimbawa, nagchismis ka, nakipagchismisan ka doon, natanggal yung bibig mo. Nagnakaw ka, natanggal yung daliri mo. Diba? Nagsinungaling ka, natanggal ang dila mo. Nanood ka ng mga hindi magandang bagay, natanggal yung mata mo. Tanong, may matitira pa kaya sa inyo? Baka wala na. Baka kasama si Father. Pero no, God is so gracious. God is so compassionate to us na kahit napakaraming kakulangan, apaw-apaw ang biyaya ng Panginoon sa atin, apaw-apaw ang kanyang habag. And that is also our calling as church, as community. Show compassion. Be generous. Because you receive a grace upon grace to God as a church. Amen? O last na. Okay, gising na. Oh, last na ito. At tapos na tayo. Yehey! Last na, Tulon na ang laway ni Kuya. O last na to. Last letter na para alam ko na may bagot na kayo. Anyways, the last letter is empathy. Diba? Sabi nga nila, when we speak about empathy, this is putting yourself on the shoes of someone. Diba? It's more than feeling. And it's, kumbaga, tantamount also to say, with our value of compassion. But it's more deeper. Kapagkat dito, hindi mo lang sasabihin na nakakalungkot naman ang kanyang sitwasyon, nakakaawa naman ang kanyang sitwasyon. No. But here, you go deeper to the feeling of a person. You understand the situation of the person. And you go deeper to the feeling of the person. Hindi lang yung pakiramdam kundi nakikiisa ka at inilalagay mo ang sarili mo sa kung ano ang sitwasyon ng bawat isa. And you know what? This is a good thing. Bumaba ang Diyos sa kalangitan. Naging tao katulad natin. He humbled Himself, the humility of Jesus. At anong nangyari? He set aside everything. Ang kanyang pagka-Diyos, itinabi ni Jesus para lang maging tao katulad natin maliban sa kasalanan. Hindi ba? Pero kung itatanong mo, sino ka? Sino ka para pag-alayan ng Diyos ng kanyang buhay? Hindi ba? Ay alikabok ka lang. Alikabok lang tayo. Wala kang ipagmamalaki sa Diyos. Pero tingnan mo, isinantabi ng Diyos ang kanyang pagiging pagka-Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. From the letter of Paul to the Philippians, the kenosis of our Lord Jesus Christ. At anong ginawa niya? Naging tao katulad mo, katulad ko, maliban sa kasalanan. Para ipakita at para maramdaman ang lahat ng ating mga nararamdaman bilang isang tao. That is why our experience with God, our communication with God, ay hindi lang dito sa utak, kundi nararamdaman natin sapagkat ang Diyos ay naging tao katulad natin. Kaya nga, ito yung ipinakita ng Diyos. At hindi lang niya hinubad ang kanyang pagka-Diyos, bagkus siya'y nagpakasakit, nagpakahirap, at namatay sa krus. Para ipakita kung gaano kabigat at kasakit ang ating pagkakasalang ginawa. That's not just a mere sympathy, but it's empathy. Christ died with and because of our sins by humbling Himself. Ito rin ang tawag sa atin bilang simbahan. We are called to empathize with our fellow Christians, with our fellow faithful, with our fellow believers. We aren't giving grace if we do not practice
sympathy, empathy. Tandaan nyo yan, ano? We aren't giving grace if we just feel sorry, if we just feel empathy to other people. It's just a mere forgiveness. Diba? Pero kapag pinalalim mo yon, kapag pinuntahan mo mismo yung pakiramdam ng tao, kapag nakiisa ka mismo sa buhay ng tao, doon ang grasya ng Diyos. Tatandaan nyo yan. At tunay, mahirap naman makiisa sa nararamdaman at nararanasan ng tao, makiisa ka. Ano? Sa nararamdaman ni Ate Jo, makiisa ka sa nararamdaman namin bilang mga dialysis patient. Ang hirap, hindi mo aasamin. Hindi ba? Hindi mo aasamin na makaranas ng ganitong katinding sakit. Pero tingnan mo ang ginawa ng Diyos. Dinanas niya ang napakatinding sakit para sa ating lahat. Kung yan ay ginawa ng Diyos bilang halimbawa sa atin, at patuloy niyang ipinapadama ang kanyang biyaya sa pamamaraang iyon, why can we give that feeling to other people? Why can we give that attitude or empathy to other people? If we truly receive the grace from God, then why can't we give that same grace to other people? Diba? At bilang isang simbahan, yun ang magpapatibay sa atin. Hindi lang sa saya, hindi lang sa kaligayahan, kundi lalo tigit sa pagbibigay mo ng iyong sarili para sa lahat. Amen. And I hope let it be a reminder to each and every one of us. If you want really to give grace to everybody, then empathize. We just don't simply sympathize to them. Sabi mo, kawawa naman si Ate Jo, kawawa naman itong batang ito, pero wala ka namang ginagawa. Kita mo yung tao dyan sa labas na nagugutom, sasabihin mo lang ko, kawawa naman ito't walang makain. What good is that? Di ba? Pick up something. Umuwi ka sa bahay nyo, kuhanin mo yung matitigas na hotdog doon at ibigay sa kanya. Ilang buwan nang nakatambak doon sa ref ninyo. Ibigay nyo. Diba? May nakita kang nakahubad. Walang damit doon sa labas. Ay, kawawa naman, nilalamig. Hindi, umuwi ka sa bahay nyo. Halungkatin mo yung gamit mo na 4 mo ng taon, 4 mo ng buwang hindi nagagamit. Ibigay mo sa kanya. Ha? That's grace. At nawa, ito yung magiging buhay natin bilang mga mananampalataya. Tayo'y tumanggap ng abot-abot na biyaya mula sa Diyos. And our response at the end of the day, nawa itong 5 ito. Matuto kang magpasalamat sa Diyos at sa bawat isa. Maging responsable kayo bilang mga Kristiyano sa bawat isa. Be accountable of your action towards your brothers and sisters. Be compassionate just as God is being compassionate to you. And empathize just as how we experience the grace coming from God. How we empathize to each and every one of us by His sacrifice and death on the cross. Mga minamahal ko mga kapatid, 40 years, sabi ko nga, malayo na, pero malayo pa. Pero nawa pag sumikapan nating maglakbay bilang isang simbahan, matibay, nagkakaisang simbahan, a synodal church. At kapag naglalakbay ng mag-isa, bring this aspect sa ating paglalakbay bilang isang simbahan. Isang taong, isang pusong punong-puno ng may pagpapasalamat sapagkat ang lahat ay grasya mula sa Diyos. Ulitin nyo nga, everything is a grace. Pakiulit. Naniniwala kayo doon? Then, live this as a response to the grace that you are receiving every day as a church in La Anunciata, as a faithful in La Anunciata. Now, may I invite everyone, let us pray together the prayer for grace upon grace. Kahit nakaupo lang kayo. Kita nyo ba? Sige. Let us now pray. Lord, thank you for your abundant
abounding grace. Thank you that we don't have to earn a drop of a mighty river of grace that flows freely for us today. Thank you for the unexpected, unmerited favor you've showered on my life. Help me put myself in the path of your love and grace. Help me not neglect the disciplines I need to meet with you regularly and to drink from the water of life. Thank you for your rich love. Amen. Thank you, and God bless us all. Sound check. Anyone who has question or kung wala, gustong mag-share, any point, meron kayong word na nakuha dito and you want to share, walang problema. And if you have questions or suggestions or reactions, walang problema. Sige. O kung wala naman, throughout our recollection kanina, sa mga sinabi ni Father, meron ba kayong salita that struck you? Salita na naalala ninyo? And you can share something about it. Okay? Sige. Sige, huwag kayong mahiya. Yung unang magsasalita, my house and lot. Sa paso. Sige. Anyone? Sige po. Ma'am, dito po. Yung word na empathy, sobra ako na-struck doon kay Father kasi ito talaga ang kailangan natin. Marami tayong compassion, marami tayong awa sa kapwa. Pero yung empathy, doon tayo nagkukulang. Sa akin mismo, sa sarili ko, dami kong awa, mercy. Pag naglalakad lang ako, madalas akong maglakad dyan. Dami akong kinaawaan. Mga stray dogs, stray cats, mga tao sa lansangan, walang bahay. Lalo na nung nakatira ako noon sa Quezon City, makikita niyo ang mga tao doon. Nandun sa may gilid ng mga malls, walang bahay. Bumabagyo, nababasa sila, wala silang mga gamit. Naawa ko, pero sabi nga ni Father, dapat pala, umuwi ka sa inyo, yung mga damit na matagal mo nang hindi nagagamit. Dali, sa araw mismong yan, kailan ang pagtugon pala ay sa oras na mismo yon kung nakakayanin mo. Mabilis dapat ang pagtugon. Kasi naranasan ko na rin yun na nais kong tumugon sana dun sa, lalo ng pandemic, may gusto akong tulungan. Pero takot ako baka magkasakit ako ng virus. Pero pagbalik ko, dahil tutulungan ko siya, wala na siya. So kailangan talaga, pag gusto nating tumulong tayo agad. Huwag na tayo mag-spare pa ng minuto. Kung kaya nating gawin na agad. Kasi malay mo yung pagkakataon na yun na magbibigay ka ng tulong ay mawala pa. At habang buhay kong ay matagal kong nalayon sa puso ko. Ipinangumpisal ko pa yung kay Father kasi talagang mabigat sa puso ko na hindi ko natulungan ng taong yun na alam kong kailangan niya ng tulong. Samantalang meron naman akong itutulong sa panahong yun. So, yung empathy, kailangan isa puso talaga natin. Yun lang po. Salamat po. Okay. Sige, any other reflection pa po? Sige po. Punta po dito na sa harapan. Salamat po. Ano pong pangalan ninyo, nanay? Delilah. Okay, salamat po. Ma'am Delilah. Sa akin, sa pakikinig ko ngayon, 3 bagay lang.
biyaya ng Diyos ang mga material na bagay na binibigay niya sa atin, bahay, kotse, o anuman luho na magpapasaya sa atin, yun ay biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos ang mga pagsubok na ibinibigay niya sa atin, sa ating buhay. Ginagawa niya tayong matatag. Yun ang grasyang galing sa Kanya. At ang pinakamaganda ay ang spiritual na biyayang ibinibigay niya sa atin, na siyang magdadala sa atin sa kabilang buhay upang makasama natin siya, na lahat tayo ay yun ang kailangan o hinihiling sa Kanya na naway ipagkaloob sa atin. Salamat po. Salamat po. Ano pong pangalan niyo, Nanay? Nanay Magda. Salamat po, Nanay Magda. Meron pa po? Sister, nakatingin si sister sa akin ng masakit. Oh. Parang gusto kong mag-share. Yes. Okay, welcome to our second part of recollection. Just to share letter A, Sister Annabel, but I was letter A, awareness. Kasi marami ako, isa na yun. Yun, sinasabi natin, maraming kawawa, maraming dito. Ang mahirap sa atin, wala na tayong awareness. Hindi na natin napapansin yung mga pagsubok ng iba, yung mga sufferings ng iba. Hindi na natin napapansin. Tuloy-tuloy lang tayo uwi ng bahay. Matutulog lang tayo without any naiisip natin ano yung nangyayari sa buhay natin buong araw. Wala tayong pakialam. So, wala na tayong awareness. Kaya yung sa natin, pagsabihin natin na kawawa doon, may magagawa naman ako, wala akong magagawa, wala akong pera, wala akong panahon. Totoo nga yan. Practically. Instrument kami na mapalapit ako pag wala kaming may tulong financially pero spiritually, tuwang-tuwa sila. Kaya sabi ko din ay sa aming mag-asawa, sabi ko is parang masabi ko na nandun yung grace, nandun yung response, kasi nag-ano sila ng, wala kami may tulong eh. And then, nandun yung, kumbaga, ano namin sila eh. Si Jerry lang ang nandito eh. Wala siyang ibang, kumbaga pamilya dito, kami lang. Pero wala kami maitutulong. So, sa pamamaraan ng Diyos, sa ganong paraan, sa grace. And para sa akin, lahat po yun eh. G, R, A, and C. Nagawa namin ng Father's Day na yon. Kaya, higit pa kumbaga, higit pa na kami ay kumain sa mga malalaki, sa mga restaurant, masarap na pagkain. Nagawa namin araw. Yun lang po. Thank you po, Tita. Thank you so much. Meron pa po? You want to share? Sige po, Kuya. Okay. Just to summarize lang po yung buong pinag-usapan natin, recollection. Para sa akin po, ang pinaka-summarize niya is to be a grace to everyone. Maging biyaya tayo sa bawat isa. So word grace, paano ba natin paninindigan yun? Nasabi na nga po na ni Father kanina, pag may nakita ngayong nahihirapan, o kaya yung madalas makikita nyo sila sa tabi lang eh, umiiyak, tulala, walang kibo. Sana sa mga pagkakataon na yun, lapitan nyo yung tao. Kasi, syempre, alam niyo naman yung mga tao, mahihain. So, sa simpleng bagay na yun, yung pagtapik sa ibang tao, malaking bagay na yun.
Kasi sa pagkakataong yun na naghahanap sila ng karamay, kausap, ng taong makakapansin sa kanila, kayo yung tumapik sa kanila. Ano ba ang ibig sabihin ng pagtapik na yun? Yun yung pagkakataon na kayo ang ginamit ng Diyos para iparamdam sa taong yun na nag-iisa, nangangailangan, na ang Diyos ay laging nasa Kanya. Hindi siya nag-iisa. Dahil nandiyan kayo, ang community ng La Anunciata, ang kanyang pamilya, hindi man kadugo, pero kapamilya bilang isang komunidad, bilang isang simbahan. Another thing about grace, siguro sa atin, lahat tayo dumadaan sa pagsubok. Madalas, tinatanong natin sa sarili natin, may Diyos ba? Bakit ako dumadaan sa ganito? Nasaan ang Diyos? Bakit puro sakit na lang? Bakit walang saya? Bakit walang pumapansin sa akin? Bakit yung iba nagtatawanan? Bakit yung iba kasama ang buong pamilya? Bakit ako ganito? Nag-iisa ako. Diba? Pero tandaan nyo, sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Sa paghinga pa lang natin, ito hindi to masyado familiar sa lahat, pero i-share ko lang. Ano ba ang pangalan ng Diyos sa Biblia? Diba? Yahweh? YHWH, kasi wala namang consonant sa Greek or Hebrew words. Tama po ba? So when we inhale, pakiramdaman nyo when we inhale, humihigop tayo ng hangin. Diba ang tunog ay yak? Pag pumapasok yung hangin paloob. Then pagbuga natin ay yeah. Weh. So doon pa lang, ang biyaya ng Diyos, nung pinanganak pa lang tayo, nung unang labas pa lang natin sa katawan ng magulang natin, yung unang hininga natin, doon pa lang tinanggap na natin ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng buhay. Now, sa panahon na tayo ay malapit ng pumanaw, ano ang huli nating ginagawa? Diba? Huling hininga. So ano bang ginagawa ng namamatay? Diba? Inhale, tapos exhale. So dun pa lang, yung biyaya, yung panalangin, yung papuri, sa kaitaas-taasan sa ating Diyos, ay ginagawa natin mula pagkapanganak hanggang pagkamatay. So hindi natin pwedeng sabihin na porket puro pagsubok ang pinagdadaanan natin, ay wala ang Diyos sa atin. Wala tayong tinatanggap na biyaya. Sapagkat, una, pagkapanganak mo, hanggang sa huling hininga mo, pangalan ng Diyos ang iyong sinasambit. Yun lang po. Salamat po. Thank you, sir. Thank you so much. So muli po, maraming salamat sa inyo, lalo tigit sa mga nag-share. At I hope you have learned something na kaya nyong bitbitin pag-uwi ninyo at mapagnilayan ninyo pag-uwi ninyo sa inyong bahay. So muli, maraming salamat and happy anniversary. Thank you very much po, Reverend Father Rodrigo Pecto, OSJ, or Father Diggs. Stay po muna kayo dyan, and we would like to give this certificate of appreciation. This is presented to Reverend Father Rodrigo Pecto Jr., OSJ,
in grateful recognition of his meritorious service as a resource speaker during the 40th year anniversary of Lanonchata Parish with the theme Lanonchata at 40, flourishing in the inspiration of the announced truth. Given this 27th day of June 2024 in the Lanonchata Parish, Victoria Homes, Sunasan, Muntinlupa City. Palakpakan po natin ulit si Father Dig. Ngayon naman po, para sa ating closing remarks and final blessing, we would like to welcome Father Nelson Osorio, OSJ. Muli pasalamatan po natin si Father Dig Specto sa kanyang pagtanggap ng recollection ito. Palakpakan po natin. Thank you, Father, sa ngalan ng PPC, ng buong sambayanan ng La Annunciata. So salamat din po sa inyong pagdalo. Alam ko po tayong maraming trabaho, napakaraming schedule sa diocese, sa Bicariya, sa ating parokya, sa congregational activity, pero kayo po naglaan ng panahon, no? So maraming salamat po uli. Mamaya po, ay di kayo uuwi na, sa inyo na lang po ang lunch, hindi ho nakarating yung caterer. Okay. Anyway, bukas po may misa po tayo ng 6:30 misa. Then sa Saturday po may 6:30 misa, then motorcade. Iyan po. Kaya pwede na ho yung labhan uli ang inyong damit para sa Friday, para sa Saturday. Motorcade po tayo. Then 4 o'clock po ang misa. Hanggang ngayon po hindi pa nagme-message. Sigurado na po hindi makakarating si Bishop Jess Mercado dahil may activities po ang lahat ng mga obispo po para sa Pope's Day. Kaya may papadala po siya. Pag hindi po siya nakapagpadala, ay tsak po si Father Nelson. Okay, yan po ang mangyayari. Pero at least, tuloy pa rin po ang ating celebration ng 40 years. So at least salamat sa lahat ng pakikiisa. No? So may misa ng 4 o'clock, then tayo po ay may grazie mille ng 6 o'clock. So pakitulong lang po, ating lilinisin ang ating mga kapaligiran, ang ating simbahan. Pagkatapos po mamaya pong 6:00 ay may meeting po tayo sa Bola. Akala ko po hindi na mabobola ang Paris Free sa original naming usapan, pero ngayon nakalagay, so sasama po ako. May misa po sa mga mother ng 4:00, so yun po makakadalo. Si Father Julius po ang representative naming 3. Dahil ngayon po ating ipagdasal, ongoing po ang retreat ng ating outgoing novices, kasi sa July 8, magpe-first profession. May nakikita po kayong mga 4 na aali-aligid, sila po yung incoming novices. Sila po ay magre-retreat. Pag hindi po kayo nila pinapansin, hindi po sila suplado. Kaya lang po, hindi po sila pwedeng emerge, no? Sa tamang panahon po sila. Yan. So, yun po ang mangyayari, no? Sa ating buhay. Anyway, so yun lamang po. May activities din po sa 29, ang may General Assembly po, Annual Assembly, ang Cooperators ng Oblates of St. Joseph. Meron po tayong ipapadala ring representative. No? Medyo nagkasabay-sabay po ang mga schedule. May mga patay pa nga pong mimisahan. Ay sabi ko, ay talagang sabay-sabay. Pero God is the God of order. Aayusin niya po ang lahat. Anyway, ang lahat ng ginagawa natin ay for the greater glory of God at para sa katutuwa ng mahal na ina. So sa mga hindi po nag-a-avail ng mga t-shirts, pwede ho ninyo yung ipang-regalo din. Meron pa po tayo, no? Marami na po ako na ipamigay. So kayo naman po yung mag-share din magbigay sa iba para may t-shirt po sila. Mamigay po tayo ng mga t-shirt. Yan na po ang ating, kung magbe-birthday ang inyong anak na maliit, yan na po ang inyo. Kasi once lang po yan, 40th. At least souvenir po nyo, pag nag-golden kayo, after 10 years, pwede nyo. Ako po lahat ng mga pinagawa ko pong t-shirts, ako po yung may collection. Iniipon ko po kahit at least
matatandaan ko, ito yung nung nag-St. Joseph, nagkaroon ng marriage encounter ng St. Joseph Marelo Community. Ito yung healing caravan. Kaya nga po nakakatuwa si Father Julius, yung healing caravan ng 2012, meron pa po siyang t-shirt. Nakakatuwa. Yun na lang po ang ating souvenir. At least, pag nakita niyang t-shirt niyan after 40 years, sasabihin, ito yung, kasi mga patay na tayo siguro, ang mga ito buhay pa. Pero siguro sa 80 years ng Lano Siata, patay na ako noon siguro. Kung ako man buhay na, ay hindi ko alam. Pero at least yung mga t-shirts natin, inyong itago yan ay alaala. Anyway, so hindi ko na po hahabad, baka abutin kayo ng tanghalian. Hindi po nakarating ang caterer. So thank you very much. Please all stand for the final blessing. Kung may mga makita tayong basura, paki-pick up na lang po at hindi po masyadong magdumi ang ating simbahan. The Lord be with you. May the Almighty God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang recollection po ay natapos na. Huwag mo nang aalis. Father Dix, pakipwesto para sa picture. Dito ko na po kukunan, nakatayo na po kayo. Nasaan yung ating camera pala? Wala na pala sa akin ang camera. Ayan. Lens,